Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito pong grabe po. Grabe po kung pangunahan po. Halos pangunahan na po lahat halos ang nangyayari po sa ICC. Nitong abogado po umano ng mga makakaliwa po yata, mga tamay. Abogado po yata ito umano ng makakaliwa. Grabe po, pagdating po sa mga Duterte, talagang akala mo ang Duterte talaga ang napakaraming ginawang kasamaan. Samantalang yung grupo yata o umano na sinusuportahan nila ang dapat talagang nasa ICC, hindi po ang dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin ito abogado na ito mga tambay. Talagang alam naman po natin, pare-parehas, na talagang ang dating Pangulong Duterte ay planado na po nila yan, na pagtagalin po ng pagtagalin sa ICC. Kahit po ang kaso o sinasabing mga ikakaso nila na dito sa Pulburon ay akala mo bang napakarami mga kababayan. Di po ba ang ginawa nila ito kasama ang media? Di ba pinakalat nila yung mahigit 30,000? Pero ang isinasampalang nila rito, mga kababayan, hindi man lang po ito maka-1,000. Unbelievable ito mga tao to. Nung una po, nag-ground nila dyan ay 40 plus lang. Dinadagdag-dagdagan lang nila na mga gawa-gawa pa na sinasabing ebidensya raw. At magtataka ka, walang kaso sa Pilipinas. Itong mga tao na ito, hindi man lang nagkaso. Kaya talagang grabe ang ginawang pagte-trader po rito umano at paghuhudas ng ating gobyerno, mga kababayan, sa pangunguna po ng Commander-in-Chief. Ibang klase. Pakinggan po natin itong mga abogado o itong abogado ng kaliwa. Pakinggan po natin. Sa oras. Isa lang, isa pang maraming gustong makaabang. Kasi, di ba, laging lumulutang itong issue na lalabas na rin isa pang arrest warrant. Posible daw, syempre, si Senador Bato de la Rosa. Meron ba kayong konting info or feedback on that? Oh. Naku, wala. Pero, hope lang. Pare-pareho tayong nananalangin na hindi, baka lang meron kayo info. Anyway. Ito. Pero, sa September, malalaman natin yung medyo kabuuan na kaso kay Duterte. Okay. Earlier pa, baka masilip natin yung mga dokumento. Pero, sa September, maghaharap-harap, ano ba talaga yung kinakaso? At syempre, magkakaroon ng ano yung participation niya at sino ang iba pang kasama. Kasi si Duterte ay indirect co-perpetrator. Alright. Kasi, di ba, alam ko, sa September 23, 4 na araw yun, di ba? Doon sa confirmation of charges, 4 na araw yun, naka-schedule. So, tapos, tama ba? Tapos, ang mga judges will have 60 days to decide whether the case will proceed to trial. 60 days, 2 buwan. Tama ba yung info na to? Yes. Okay? Kaya, sa pagpapaliwanag ko nga, sa September, yan ay parang kuda-kuda lang na ito ang aming kaso laban sa kanya. Sasagot ang defense. Sasagot ang biktima. Kaya sabi, sige, baka masyadong mahaba. Tagal pa pala, no? 60 days. 4 na araw. Bago mag-decide sila. So, yung 4 na araw na yun, yung confirmation of charges, 4 na araw, and then 60 days yung hihintayin natin. So, halos before Christmas na. Di ba? Oo, kaya ang trial ay malamang sa malamang next year na. Kasi sa confirmation of charges, kumbinsihin yung judges na ito po, buksan niyo yung trial. Magsasagot tayo ng isang kampo, kabila, biktima. At syempre, may submissions pa. Yes. So, palagay ko talagang 2026 kung sakasakali magsisimula ang trial. Okay. Ito, medyo hypothetical to. If ever, let's say on 2028, siyempre, di ba, sa mga survey, mukhang mananalo, posible manalo si VP Sara. Kung sakali ho na dumating yung punto na yun, ewan ko lang kung anong pananaw nyo rito, can the ICC, let's say, decide na mapabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas if ever the power will be sa Pilipinas will be under the hands of VP Sara? Posible ba yun? Posible, pero maraming pagdadaanan. Siyempre, kailangan dumaan sa ICC processes. Ibig sabihin, mag-file ka ng kung ano man. O kaya,
magkaroon ng resolution dun sa kaso. Malay natin, 2028 tapos na, di ba? Okay. Posible din na maghingi ng Or hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Ibig sabihin, ICC will still have jurisdiction as far kahit na may change in government by 2028. Dadaan ka sa proseso, hindi yung tipong iba. Okay. Just because by request ng Philippine government, whoever is empowered by then, pwede niyang ganun kadibilis na mapapabalik ang kanyang father if ever that happens, di ba? Unless bubuti nila doon, which would be in contrary to international law. Yun, okay. Sige, at least marami. So, ang kailangan, ang importante, di ba, maaari mo lang kung hawakan ang kustudiya ng isang tao kung merong lawful order sa isang korte. Meron siyang hawak ngayon sa ICC para ma-dissolve o para mawala yung lawful order, kailangan mo pumunta rin sa ICC through motion, through ganito. Hindi letter request, hi, pwede po bang makalabas? Pwede po bang it will go through at parang rigorous process. Anyway, maraming salamat sa oras, attorney. At yan po mga tambay, nakita nyo po ang media at ang kung gaano po nila walang hiyain umano ang ating dating Pangulong Duterte. Kagamit po ang abogado po ng makakaliwa. Ito po yata pinag-aral po yata. Pinag-aral ng gobyerno ito mga tambay. Taong bayan na nagpaaral yata rito. Dito sa mga ganitong klaseng abogado na sumusuporta umano ito sa CPP and PNDF. Yan po'y pinangalanan na po yan ni Ka Eric, mga tambay. At yung sinasabi po nila na matagal pa ang proseso niyan. Expected na po natin yan. Yan naman po ay nakipagsabwatan mismo. Alam po natin na ang mga matatalinong Pilipino sa galawan ng gobyerno, lalong-lalo kung ang gobyerno ngayon ay napakatindi po ang pinagdadaanan po, lalong-lalo po yung tiwala ng mga Pilipino ay wala rito. Majority ng Pilipino ay wala ng tiwala sa namumuno sa bansa dahil sa nakikitang pagpapatakbo nito at napakarami pa pong issue personal, bisyo, hindi po ba? Maging ang asawa, may issue ng bisyo. Lalong-lalo ang Pangulo, may issue ng bisyo na hindi pa po tinatapos at tinutuldukan. Kaya po yung tiwala ng tao, talagang hindi mo po basta-basta yan hindi mo basta-basta mahirap kasing kumuha ng tiwala ng taong bayan. Lalo-lalo kung may nakikita sa'yo na sablay. Lalo-lalo yung pagiging traitor mo at pagiging hudas mo sa bayan. Hindi po ba? Dito po sa abogado na ito na si Conti, ano po aasahan po dito sa taong ito? Nakita nyo po galawan. Ang galawan po nila ay talaga pong idiin ng idiin ang dating Pangulong Duterte. Talaga pong nakipagsabwatan. Yan naman po talaga sinasabi ng ating Vice President. Nakipagsabwatan po mismo talaga. Mismo ang ating gobyerno sa pangunguna po ng Commander-in-Chief sa ganito pong sitwasyon na dapat po ay hindi po ito pinapayagan ng matinong presidente. Hindi po ba? Nakita nyo po yun? Yung ginawa po nitong ating Pangulo sa dating Pangulo. Pagtataksil. Tapos, ito ngayon ang mga namamayagpag ngayon. Namamayagpag ang mga sumusuporta umano sa CPP and PNDF. Itong mga tao na ito. Samantalang itong grupo na ito, itong CPP and PNDF, napakarami po itong grupo nito na chinugi ng mga Pilipino, mga kabataan. Hindi po ba? At napakarami po sa tagal ng panahon, more than 50 years na po. Itong grupo na ito na pahirap sa ating bayan. Kung meron pong North Korea, ito po ang maituturing ng North Korea ng Pilipinas, itong grupo na ito. Pahirap po ito. At ito po, pera pa ng taong bayan ang kumikilos yata rito sa grupo na ito. Pera pa rin natin, tax pa rin natin dahil napakarami na po niyan. Napakarami na po nila, kalat na po sila sa gobyerno, mga kabayan. Kahit po sa Kongreso, sa Senado, sa media, kalat na po sila umano. Ibang klase po. Kaya yung sinasabi po ni Conti, talagang kinukutya pa ang pagiging
pagiging nakulong o nahando ng dating Pangulong Duterte? Para po bang yun ay naaayon sa kanya na siya'y nahandon? Para po bang ang dating Pangulong Duterte ay ganun talaga kasama ang ginawa sa Pilipinas? Pag itong mga tao na ito sa pangunan nitong abogado ng mga makakaliwa umano, talagang iisipin mo na ganun pala kung sila ang paniniwalaan mo. Iisipin mo na ganun ba ang isang presidente? Na hindi na siya magtatrabaho at lahat ng gagawin ng makakaliwa ay sasang-ayunan niya. Ang mga pagtsugi nito, yung ginagawang pagtsugi at pagpapahirap sa bansa ay sasang-ayunan na lang ng dating Pangulong Duterte para masabi na siya ay sumusunod dito sa panuntunan ng ICC at panuntunan ng makakaliwa. Pagka ang makakaliwa ang gagawa ng katarantaduhan sa ating bansa, walang yaw-yaw, parang sasabihin ng ICC, okay lang. Okay lang yan. At itong abogado na ito, okay lang pagka ang grupo nila umano ang gagawa ng kasamaan sa ating bansa. Wala kang maririnig ni anong batikos sa gumagawa ng masama o yung gumagawa ng masama sa ating bansa. Wala kang maririnig sa abogado na ito. Hindi po ba? At ang isa pang masakit, mga kababayan, ang isa pang masakit, talagang dinidelayed po nila. Delayed ang proseso po nila. Nakita nyo po, yung tagal ni dating Pangulong Duterte ron, wala pang isinasampang kaso. Wala pa siyang kaso. Pero nananatili na siya ron na napakatagal. At talagang iniipit pa rin nila. Kahit doon sa Rome of Statutes nila, sinasabi ni Vice President Sara Duterte na meron sa rules nila na pwede silang magbigay ng interim release o pansamantalang kalayaan, lalo-lalo na kung ang akusado na sinasabi nila na wala pa naman itong kaso ay nalagay sa katulad nito katandaan. May katandaan na ang ating dating Pangulong Duterte at meron pang mga dapat pong ayusin sa kanyang karamdaman. Hindi po ba? Kailangan po ng medical, matutukan. At syempre po yung kanyang pamilya. At hindi naman po ito tatakas. Meron ba tatakas sa ganitong edad? Sige nga. Ibang klase itong mga tao na ito. Dahil nga sinasabi ng ating Vice President, nakipagsabwatan na po kasi talaga itong grupo na ito, yung ating pamahalaan, kasama pa yata umano itong grupo na ito, nakipagsabwatan para po talaga magawa nila yung kanilang plano na ang dating Pangulong Duterte ay madala dyan sa ICC sa Dahig, mga kababayan. At yung sinasabi nga po natin, may hangganan naman po yan. Kung mapagtitiisan po at lalabas naman po ang katotohanan dyan, mga kababayan, at dumating po ang araw na iniintay po natin na mapalitan na po ang gobyerno nila at yung sinasabi mismo ng broadcaster na malaki talaga ang posibilidad na makaupo ang Vice President bilang Presidente. At ano po ang sabi ng broadcaster dito kay Conti? Meron bang posibilidad na makuha o maibalik pa sa ating pamahalaan? Dito sa ating bansa, ang dating Pangulong Duterte. Ano po sabi ng isang abogado ng makakaliwa umano? Malabo raw. Malabo. Maraming prosesong dadaanan ang dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Merong posibilidad, pero malabo pa. Dahil yung proseso, pera na lang daw po kung kikidnapin nila. Kung kikidnapin nila ang dating Pangulong Duterte o kukunin nila ron. Ibang klase, no? Yung ginawa ng ating pamahalaan na lumalabas sa mga investigasyon ay kidnapping. Ngayon, dito mo ngayon gagawin, dito mo ngayon ipupukol. Ipupukol mo sa pamilya Duterte at sasabihin mo kung presidente ngayon ang VP Sara ay siya gagawa ng ganong proseso. Ganon po ba? Magpatakbo ang mga Duterte? Kinikidnap? Kailan ba lumalabag sa batas pagproseso ng batas ng mga Duterte? Hindi po ba ang lumalabag sa batas? Kauna-unahan po makakaliwang grupo ang hindi sumusunod sa batas. Kaya po mga ugali po nila, yung ugali po nila,
Yun po ang sinisiksik nila sa utak ng mga Pilipino na ganun klaseng tao at pamumuno ang mga Duterte. Nakita niyo po, bine-brainwash po nila. Kung ano sila, yun ang ibinibigay nila at binibintang nila sa mga Duterte. Ganun po ito katitindi, itong grupo na ito, itong abogado ng makakaliwa umano. Ibang klase ito. Pati ang media, talagang masasaya pa, mga kababayan. At yung sinasabi naman po natin dyan, mga kababayan, pag naging presidente ang BP Sara, sa kanyo po tingnan at hindi man lang itinanong ng balita, paano naman kayo? Kung maging presidente ang BP Sara, paano naman po kayo na umusig sa kanyang ama? Ano naman po kaya ang mangyayari sa inyo? Yung ginawa nyo mga gawa-gawa na kaso, meron pa itong mga issue na dapat lutasin dahil karamihan po ng kanilang mga testigo dyan ay meron pong nagbayad umano. Hindi po ba? Dahil mismo ang BP Sara, alam niya na yung mga testigo ay politika. Ginamitan ng pera umano. Ngayon, paano naman kaya sila? Katulad po nitong abogado na ito na nagpapakatalino. Abogado po ito. Abogado po yata ito na tumatayo. Abogado yata ito ng ICC. Tagapagsalita yata ito ng ICC. Mga kababayan, ibang klase itong abogado na ito. At abogado nga po ito na makakaliwa. Yan po ang malaki po natin tanong, mga kababayan. At hindi po tinatanong ng media yan. Paano naman kaya sila? Sa pangunguna nitong abogado na ito. At lahat ng tumayo na testigo na karamihan dyan, halos lahat yan umano, ay sila ang may gawa. Paano naman kaya silang lahat? Kauna-unahan na po ang Pangulong Marcos at yung mga alipores nito na nakipagsabwatan at nagplano sa pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Paano naman kaya sila? Pagka ang presidente na po ay si BP Sara. Kauna-unahan po itong abogado na ito. Ano kaya mangyayari sa kanila? Anong proseso kaya ang mangyayari sa kanila? Masyado niyong ginipit ang mga Duterte. Hindi po tanga ang taong bayan. Hindi po tanga ang mga Pilipino. Hindi po kami naniniwala sa makakaliwa, sa CPP and PNDF. Never kaming maniwala sa paniniwala niyan. Dahil napakaraming buhay, mga anak namin na nagsakripisyo sa paniniwala na yan. Hindi po ba? Na wala man lang katarungan nakuha ang aming mga anak. Sa haba ng panahon, mahigit 50 taon. Walang yaw-yaw salita dyan. Yang ICC na yan. Dito sa mga grupo na mahigit 50 taon na napakaraming buhay ang kinitil ng mga yan. Hindi po ba? Nakakalungkot lang mga kabayan. Nakita niyo po. Ganyang katindi po ang ginawa po ng gobyerno ng binagawang Pilipinas. Grabing paghuhudas at pagtataksil. Walang matitibay pang mga ebidensya. Walang ebidensya sa Pilipinas. Ginagawan pa lang nila ng paraan para sabihin na talagang makatotohanan yung kaso. Sa Pilipinas, kukuha ng mga ebidensya yan, ang ICC. Gobyerno ngayon ang gumagawa ng paraan kasama ang makakaliwa. Umano, para sabihin na makatotohanan yung ibinibintang nila. May araw din kayo. Panahon nyo ngayon. Kaya nga itong mga grupo na ito, nakita nyo po, lahat ginagawa nila ng paraan para mapabagsak ang pamilya Duterte. Dahil sila po yung maraming sasagutin sa bayan, lalo-lalo po sa ating batas, sa ating batas sa Pilipinas, sa ating judicial. Marami po itong sasagutin at mapakarami po nilang nilabag sa proseso ng batas sa ating bansa. Nakita niyo po itong abogado na ito. Yung proseso ng ICC kailangan masunod. Step by step ang proseso. Susundin mo yung batas nila. Pero sa ating bansa, walang sumunod sa batas, sa proseso ng batas.
walang sumunod pagdating kay dating Pangulong Duterte. Matindi po. Kaya kayo ngayon, nagtatawanan kayo, pinagtatawanan nyo ang nangyari sa dating Pangulong Duterte. Yan po ang iiwanan kong tanong sa inyo. Pagka si BP Sara na ang naging presidente, makukuha pa ba ninyong tumawa ng ganyan na napakasaya nyo? Saan naman kaya kayo pupulutin sa ginagawa nyong ganyan puro kasamaan umano? Ginagawa nyo na isang damukal na kasamaan ng bayan, idinadamay nyo pa ang aming mga anak, ang inyong grupo umano, saan kayo pupulutin? May panahon ng lahat, may hangganan ng lahat. Minalas lang ang Pilipinas dahil nagkaroon ng ganitong presidente. Kung ang presidente ay sumunod lang sa tama, baka hindi na po namin kayo nakikita ng ganyang kasaya. Kung ang presidente ng Pilipinas ngayon ay tumayo lang po para sa bayan, para sa tunay na kapayapaan, yung tunay na problema ng bansa, ang tutugunan niya, lalong-lalo po sa makakaliwa. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa pulburon, sa krimen at sa korupsyon. Kaya lang, hindi natin nakita yan. Mukhang kaisa sila. Mukhang magkakasama silang lahat. Di po ba? Dahil nga napagplanuhan yan eh. Kaya dito po mga kabayan, ang nakakasama lang ng loob, mga kabayan, ang ating mga kapwa Pilipino. Katulad po ng mainstream media. Para po bang ang dating Pangulong Duterte, wala silang nakitang kabutihan sa ating bansa. Yung ginawa ng dating Pangulong Duterte, yung pagsugpo at maproteksyonan ng ating bansa, ang ating mga kabataan, ang ating mga magulang, tayo maproteksyonan sa masamang bisyo. At tinondohan po yan. Inaprubahan po ng Senado at Kamara yan. Pinondohan po nila yan. Di po ba? At napakaraming Pilipino ang talagang naging kampante at masaya sa ginawang yan. Pinondohan yan eh. May pondo po ng Senado yan. Ginawa nila ng pondo yan. Kaya nga nakapagpagawa tayo ng napakaraming rehabilitation center. At milyon-milyon po ang sumuko at nagparehab dyan. Di po ba? Dahil nga po yan programa. Nilagyan po ng budget yan. Pero ngayon, ano po ang ginagawa? May programa po yan. Hindi po basta-basta ginawa yan. Binadgetan po yan. Hindi po ba? Pero ngayon, nawala na po lahat. Yung programa na binadgetan ng gobyerno kasama ang politiko na nag-aproba dyan, nasaan na po yan mga tao na yan? Halos lahat po yan. Mga hudas umano. Mga kawayan. Napagtakpan na po nila ang tunay. Yung tunay po, katotohanan na nangyari diyan sa pagsugpo ng bisyo na yan. Di ba? Tinabunan na nila ng tinabunan para mapasama lang ang dating Pangulong Duterte. Sa programa na kasama rin sila. Kasama rin sila na nag-aproba dito sa sinasabing pagsugpo ng bisyo na yan. Hindi po ba? Wala na po tayong maririnig niyan sa mga politiko. Karamihan sa politiko, lalo-lalo yung pumirma sa impeachment, wala kang maririnig na yan ay inaprobahan nila at may pondo pa silang nilaan dyan sa pagsugpo na yan. Grabe po. Grabe po sila. Kaya panahon naman po talaga yan. Pag dumating na po yung panahon ng ating Vice President, tingnan naman po natin kung ano naman po ang panahon nila. Yung panahon naman nila. Kung paano nila harapin ang isang damukal na ginawa nilang pagtataksil at paghuhuda sa ating bayan at sa dating Pangulong Duterte. At pahirap ninyo, ang grabing pahirap nyo sa mga Pilipino, mga kababayan. At lalong-lalo ang makakaliwa. Ibang klase kayo. At yung sinasabi na nananalangin pa sila, mga kababayan, panalangin daw nila na si Senator Bato ay makasama na ron, mga kababayan. Makasama na, nananalangin pa. Ang mga ang mga bagay
iba naman po kasi ang Diyos nila eh. Di ba? Kaya nga sabi ni dating Pangulong Duterte, kaya nga minumura ni dating Pangulong Duterte ang Diyos nila eh. Marami naman po talagang Diyos. Marami pong Diyos, kaya nga po may mga Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya nga minumura ni dating Pangulong Duterte ang mga Diyos nila. Dahil yung Diyos nila na sinasabi ni Conti na nananalangin sila, iba po yung Diyos nila. Kisa sa totoong Diyos. Iba po ang totoong Diyos. Ang totoong Diyos, hindi ganyan. Nagtatayo ng grupo para puksain ng bayan. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po, mga kabayan, ang nakakalungkot po na marinig po natin sa abogado ng makakaliwa umano na talaga pinangungunahan na po nila ang nangyari at talagang proud na proud pa sila na ang dating Pangulong Duterte ay magtagal doon, mga kabayan. Talagang hinuhusgahan na nila. Ibang klase itong mga tao na ito. Maraming salamat po, mga kabayan, sa nakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. Thank you po sa inyo po. Mabuhay po kayong lahat. At ingat po. Shoutout po sa inyo lahat. At bago po tayo magtapos, mga kabayan, yung lagi ko pong hinihiling na magdasal po tayo at manalangin sa tunay na Diyos. Hindi po sa Diyos na makakaliwa, mga kabayan. At sa Diyos po nang gumawa dito sa dating Pangulong Duterte. Huwag po tayo dyan manalangin. Manalangin po tayo sa totoong Diyos. At ipanalangin po natin ang kaligtasan po ng pamilya Duterte. At syempre po sa ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalo mabilis sa ating bansa, mga kabayan, at hindi po magtagumpay ang kasamaan, ang mga planong kasamaan po sa kanya ay hindi po sana magtagumpay. Isama po natin sa panalangin. Maraming salamat po, mga kabayan. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.